budget nila na ngayon ay 60 million each. Nung huling taon kasi, pinablish yan ng Kongreso, tagte 30 million each ang congressman. Dinoble nila ang budget nila, 60 million na ngayon. Tapos yung kanyang 1.5 billion na 50%, 750. Tapos meron pa silang AKAP. Yung AKAP na talagang 28 billion para sa mga kongresista na parang 200 million kada ulo sila. No? So masyado silang maswerte habang hayan ang hanay ng mga nagugutom lumaki to 63% ng lahat ng mga Pilipino. Oo nga eh. At saka kung titignan nyo, Speaker, Attorney Harry Roque, may problema pa tayo dyan sa pagdating sa kalusugan. Kasi nga, di ba, sa 2025 national budget na kung saan pinirmahan noong December 30 ni BBM, parang it seems na walang zero subsidy or zero pondo. Kasi ang sabi nila, magre-rely na lang daw ang PhilHealth sa reserves na meron sila ngayon. Pero anong tingin niyo po dito, mga speakers, sa implications at saka kung ano yung consequences kung zero budget siya? Tapos alam naman natin na ang PhilHealth, ang daming challenges at saka issues kinaharap aside from may mga alleged na corruption dyan. Ang isa sa mga issues is hindi daw nababayaran ang mga hospital kaagad at maraming mga parang naghihintay ang mga hospital. Tapos alam naman natin na may kinalaman din yan sa universal healthcare at kayo ang author dyan, Attorney Harry Roque, I think, if I'm not mistaken. So, yes. Ito yung ang kalusugan kasi isa sa pinaka-basic. Lahat ng Pilipino, lahat ng human beings, kailangan mo ng health. At ang public health insurance ay isang sa pinaka-dapat na basic services na binibigay ng gobyerno. Ngunit hindi ko maintindihan kung bakit zero. Zero siya kasi daw mayroon daw reserve na around 600 billion. Pero tingnan mo naman, parang nangangamba ako diyan eh. Sumulat nga ako ng artikulo diyan kasi parang feeling ko in the long run magkakaroon ng problema. Anong tingin mo dito? Hindi dapat health insurance ang tawag diyan eh. Alam mo, ang laki ng pagkakaiba ng universal healthcare sa health insurance. Kaya nung sinulong ko yan sa Kongreso, gusto kong palitan nga eh. Kasi kinopya ko yan doon sa UK, kung saan libre ang gamot at libre yung paggamot. Nakatikim ako niyan, kasi ako yung foreign student at libre ang aking gamot, libre ang aking mga blood testing. No? Ang insurance kasi, yung benepisyo mo, limitado doon sa premiums na binabayad ng mga member. Pero ang universal healthcare, tanggap na hindi sapat yung premiums na yan para sagutin ang pangangailangan ng taong bayan. Kinakailangan tustusan talaga ng gobyerno dahil yan naman ay obligasyon ng gobyerno. Yung pag-zero budget, yan ay unang-una labag dun sa batas na sinulong natin dahil ang nakasaad dyan ay lahat ng pondo ng PhilHealth dapat pumunta sa pagbaba ng premiums, ng contribution o di naman kaya pagtaas ng benepisyo. Hindi dapat yan sinosoli sa gobyerno o zero budget. No? At ngayong zero budget siya, ibig sabihin, maraming mga pangangailangang kalusugan ang hindi maibibigay ngayon ng PhilHealth. Kaya nga, tingin ko talaga dapat bumalik sa Kongreso, palitan talaga yung PhilHealth na yan, gawing National Health Service, nang pumasok sa ulo ng lahat na hindi yan insurance, yan talaga ay obligasyon ng ating gobyerno. Now, Speaker Maharlika, yung sa Amerika ba, paano ang system nyo dyan? Dito sa amin, sa insurance, may tinatawag kaming Medicare at medical, So, kapag tumungtong na kung tama yung pagkaalala ko, pag tumungtong na sa 65 years old ang ating mga senior citizens, senior na yan ay talagang binibigyan sila ng sapat na kalinga ng gobyerno magsimula sa hospitalization, sa gamot, mga procedures, even sa pag-transport. Kasi like yung mother ko, she's 75 years old now. So, going 75. Yeah. So anyway, alam nyo, ang ganda ang ganda ng programa ng Amerika. I'm just talking dito sa nanay ko dahil na sobrang busy namin dito sa Amerika kapag mayroon siyang doctor's appointment. Let's say, for example, ma-hospital siya or something, may mga pangyayaring ganyan. Kahit wala kami sa tabi niya, meron kang tatawagan. Merong mga ahensya, dahil ito ay funded ng government, na tatawagan na itatransport siya, kasama yung 911 kung emergency talaga yan, itatransport siya papunta sa hospital
or kung may mga appointment siya dahil wala siyang kamag-anak sa katabi niya, kailangan niya dalhin doon sa hospital na yun, tatawag ka lang sa access, yung tinatawag nilang access. So, yun ay magbabayad ka lang yata ng $1 or $1.75. Yun yung narinig ko sa mother ko. Ano? So, talagang, kumbaga, protektado yung mga elderly dito na, yun nga, sabi ko, sa hospitalization, sa mga transportation, sa gamot. So, talagang tatanda ka ng kahit pa paano may extend yung buhay mo dahil inaalagaan ka somehow ng government. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas, wala namang ganyan. Kumbaga, tatanda ka, wala ka ng pera, mahirap ka na, walang ganong walang ganong kalinga yung government eh. Madalas tatagyan ka pa ng ospital kasi walang ganito, walang bed, walang gamot o kung ano pa man, or papabilin ka, ultimong bulak, di ba? Ipapabili sa'yo, di ba? Ganyan na nangyayari sa Pilipinas. So it's the same thing dito sa mga bata, you know, yung mga bata na, let's say for example, hindi naman, mga low income, kumbaga, yung mga low income parents ay talagang, may maraming proyekto yan sa mga bata na yan. Talagang nag-guide sila. Yung kanilang paglaki, yung mga nutritional needs nila, talagang nag-guide yan ng government. So dito nga sabi ko, dito sa Amerika, talagang tamad ka na lang kung walang mangyayari sa buhay mo. Sa Pilipinas, wala namang ganong proyekto eh. Kung meron man, pa isa-isang perasong Nutriban, diba? Tapos, pipicturean na nila, sikat na yung politiko na nagbigay ng Nutriban. At alam niyo naman yan, ako, naka-experience ako din sa Pilipinas na pag pumupunta ka talaga ng pampublikang hospital, kapag wala kang pera o wala kang kakilala, ang trato sa'yo para kang basura. Well, alam nyo, kaya nga sinulong natin yung universal healthcare eh. Kasi sang-ayon dun sa karapatang pantao, no, obligasyon ng lahat ng gobyerno na gawin ang lahat na pwedeng gawin ng mga hakbang para magkaroon ng katuparan yung karapatan ng mabuting kalusugan. No? Yeah. At yung ating universal healthcare, dapat lahat ng mga sakit ng mga Pilipino eventually magiging libre. Eventually, unti-unti. Pero paano magkakaroon ng katuparan yan? Nagsisimula pa nga lang, tinanggalan na ng pondo ang PhilHealth para mapunta dun sa mga bulsa ng mga kurakot na politiko. At ngayon, tinanggal pa yung subsidy ng gobyerno na nakalaan para bayaran yung premiums ng mga maralitang mga Pilipino na hindi kaya magbayad ng premiums. No? So talagang hindi mo maintindihan yan ang resulta talaga kapag ang leader wala sa tamang pag-iisip, di ba? No? Ano tingin nyo? No? Meron ba talagang presidente na nasa tamang pag-iisip na narariyan na nga yung resources para mabigyan ng kalusugan ng kanyang mga kababayan, pinagkakait pa. Actually, Go, Prof. Okay. Sabihan ko lang yung kasi ngayon 'di ba, hindi ko nga alam kung i-challenge sa Supreme Court ang 2025 national budget. Pero kung titignan mo, ang ilan sa mga adverse impact ng zero budget for PhilHealth sa 2025 national budget, unang-una is yung possible na disruption of healthcare access for most vulnerable Filipinos, especially dun sa mga tao, yung mga indigent nating kababayan at marginalized sectors na nagre-rely talaga sila sa PhilHealth for their, halimbawa nagpapagamot, pumupunta sa mga hospital, lalo na yung mga areas na kung saan nasa liblib na lugar or yung mga even yung ethnic minorities natin, unang-unang tatamaan yan eh. Pangalawa, yung tinatawag nating disruption in coverage nga ng mga indigent families. Like, hindi lang indigent families, kasama na dyan yung senior citizen, yung mga person with disabilities and informal workers na nagdi-depend talaga sila sa government subsidies, contributions to PhilHealth. Pangatlo pa na pwedeng maging impact ng zero budget na yan is yung strain sa PhilHealth financial services and yung risk din na kung saan yung tinatawag nilang reserve ma-deplete. Kasi may possibility ma-deplete siya kasi kung zero, so lahat ng gagastusin mo, kukunin mo dun sa tinatawag nilang reserve na kung saan gina-justify naman ni BBM na okay pa daw yung PhilHealth kahit zero budget yan sa 2025 kasi may reserve naman. Tapos yung impact nito kapag na-deplete, paano yung future services ng PhilHealth? At saka mga speakers, mayroon kang tinatawag na no balance billing or NBB services or policy.
paano na lang ito maapektuhan? Kasi ang nag-aano dito, ang nag-access dito, yung mga tipong pupunta ka ng hospital and you don't expect na magbabayad ka. Pero kung wala namang mauubusan ng pondo or madideplete or makukonstrain dahil nga nagre-rely lang sa reserve, baka ito mawala na rin. Tsaka ang magkakaroon talaga ng mataas na pressure sa healthcare system natin, lalo na pagdating sa public health. At saka yung tinatawag mong tawag nito, decline ng trust or tiwala ng ating mga kababayan sa ating PhilHealth at even sa public health natin, sa gobyerno natin, andun din. So ang tanong ko ngayon kay Speaker Attorney Harry Roque, kasi ikaw ang nagsulong dito, ano ang tingin mong potential violation sa batas ng Universal Healthcare Act sa pagkakaroon ng zero budget? Before natin tawagin si ating Speaker Maharlika sa kanyang additional inputs dito sa issue na ito. Well, malinaw na malinaw, no? Kasi nalabag ang Universal Healthcare Law dahil nga dapat gobyernong tumustos ng pondo para mabigyan ng mabuting kalusugan. No? Hindi tayo aasa dun sa kontribusyon ng mga miyembro. Ang pinagkait ngayon ng Marcos administration, nung tinanggalan ng budget ng PhilHealth, yung pambabayad sana sa premiums ng mga mahihirap. So yan ay paglabag na doon sa batas mismo. Bakit? Kasi yung pambayad naman na ibibigay ng gobyerno, meron din panggagalingan. Nakasaad din sa batas na 50% ng kita ng pagkora ng PCSO at saka ng sin taxes, dyan pupunta yan para pondohan ang universal healthcare at yung pagpondo ng gobyerno, doon talaga napupunta sa mga contribution ng mga walang pambayad ng contribution. So malinaw na linabag yung hindi lang universal healthcare law, pati na yung sin taxes law, dahil nakasaad nga yan, no, na yung mga kita ng mga sin taxes, PAGCOR, PCSO, dapat mapunta sa universal healthcare. Pero siyempre, hindi lang paglabag ng batas yan Immoral yung ginawa nila Kasi nandyan na nga, meron na tayong pondo, hindi pa ibinigay, ipinagkait pa, at kung titignan mong ginawa nila sa budget, anong ginawa nila? Dinoble nila ang mga budget nila para sa sarili nila. Pati nga yung Office of the President, siya nang gumawa ng budget Humingi siya initially ng 10 billion. Abay, dinagdagan pa ng 5 billion na nakakita. Siya na nga nag-propose ng budget, tinaasan pa ng kalahati to 15 billion. Hindi ba kriminal na yan? So, yes. Madam Maharlika, ano bang... Yes, alam nyo mga kapwa speakers at ang mga speaker ng bayan, andyan ngayon na nakikinig sa atin, mag-comment po kayo. Nakakalungkot talaga. Tama ka, Spokes. At marami naman ng mga magagaling na abogado, na mga eksperto na nagsalta na may nilabag talaga na batas ang gobyerno ni Bangag. Since wala nang ang pondo, hindi binigyan ng pondo sa taong 2025, mga palangga, ang dami-daming mga may sakit. Di ba? Ang Pilipinas, pag sinabi mong TB, di ba? Number 1 tayo, I mean, not really number 1, I'm not sure with the data, pero ibig sabihin... Yan ang number 1 sa Pilipinas na sakit, number 1. Di ba? So, yung TB na yan, dapat wala na yan Sa Amerika, wala na yung ganyang sakit halos Kung meron man yung mga galing sa third world country na tinatawag, wala na halos ganyan yan. So, paano pa ngayon gagamutin yung may mga TB, yung tumataas din ngayon sa bansa natin, yung bilang kung saan na merong HIV, di ba? At kung ano-ano pang mga diseases na dapat talagang paglaanan ng gobyerno, even ang mga mental health natin, di ba? So kung walang pondo po, ang pagkakaunawa natin dyan, mga kababayan, pag walang pondo ang PhilHealth, okay? Kasi nga, yung mga tao, di ba, talagang mapapraning ka. Dahil walang gagastusin para sa inyo, para sa may mga sakit. Kung kayo ay dadapuan ng ganitong klaseng mga sakit. So lalong makukrung-krung ang Pilipino. Gutom ka na nga, may nararamdaman ka pa, hindi lang ikaw at buong pamilya mo, saan ka naman pupulutin yan? Diba? Ano na lang ang magiging sitwasyon ng Pilipinas kung sakali na mawala na si Bangag, kunyari, patagalin nyo pa yan hanggang 2028, baka maging zombie na kayo, lahat kayo may sakit na, dahil hindi kayo binibigyan ng tamang kalinga ng gobyerno ito. Sa halip, ang binibigyan nilang priority o pinaprioritize nila yung kanilang mga parties,
yung kanilang pagnanakaw, yung pagta-transport nila ng pera ninyo through cryptocurrency sa ibang bansa. At doon sila nag-shopping ng mga bahay. Nakita nyo naman, may mga pinost tayo dyan, mga politiko ngayon na talagang grabe. Si Sylvester yan, no? Si Sylvester yan, yung bagong bahay. Si Eric Sylvester. Nakita nyo yan, pag-usapan na natin kasi yung taong yan ay talaga namang fraud, nakikita nyo. Tapos imagine mo, hamunin ako na ibenta daw yung aking mga ari-arian kung meron man. Wala naman silang maipakita ang ari-arian ko. Tapos, it just so happened na may kapitbahay sila na nagtimbre sa atin. Siya pala yung may ari-arian dito sa Amerika na ang value now, si Eric Sylvester, na 1.6 million at binili pa ng cold cash, ha? Spokes. Siyempre, sa dami ng pera ng mga politiko, no? Bakit sila uutang? Grabe. Diba? So, yun yung sinasabi natin sa ating mga kababayan. Kayo, ayaw bigyan ng pondo yung inyong pangkalusugan. Diba? Kapag healthy ang mga Pilipino, healthy ang Pilipinas, mas magiging more productive tayo. Kaya with that, lulubog talaga Pilipinas. Dahil magiging unhealthy ang inyong physically, mentally. So yun lang ang masasabi ko mga speakers. Alam mo, nang sinuportahan ni Presidente Duterte universal healthcare, syempre kapag may paggagastusan, palaging tinututulan niya ng finance team, no? Tinutulan din nila yung sinulong nating libreng tuition sa state universities and colleges, yung libreng tanghalian at saka yung libreng wifi. Pero palaging sagot ni dating Presidente Duterte, that's investing in our number one natural resource, our people. So hindi yan talaga strain on the national budget because we are investing on our people. Kapag binigyan natin sila ng libreng gamot, paggamot, edukasyon, pagkain, at saka hanap buhay, no, sa pamamagitan nga ng libreng irigasyon sa mga maliliit na mga magsasaka, no? Pero well, tingnan naman natin yung issue na bakit napakadami pa rin ngayon ang gutom na 63%. Unang-una, napakalaki ng linaan ng pera ng gobyerno taon-taon sa ayuda. Bakit kaya despite yung last year alone, ang computation ko doon sa 4Ps, sa AKAP, sa AIX at TUPAD ay hindi bababa sa 220 billion. And yet, tumaas pa yung hanay na nagugutom imbis na bumaba. Sa akin, ang iniisip ko, well, nandiyan na naman yung problema sa korupsyon. Kasi, alam mo, nung ako ay nag-a-anchor sa SMNI, nung nandyan pa ako, no, ang daming mga nagre-reklamo na kung ay bibigay para sa mga ayuda ay 5,000 sa mga mamamayan, ang nakakarating lang sa kanila, 1,000 at binubulsa pa yung 4,000. So, napakalaking problema yan, no? Pero bukod pa dyan, hindi ngayon natin alam kung meron pa talagang nakakatanggap ng mga ayuda na yan. Dahil yung AKAP na yan, talagang ang pagkakaiba niyan sa AIX at saka sa TUPAD, walang implementing agency gaya ng DSWD or ng DOLE. Ito talaga, mga congressman at senatong lamang ang mamimili kung sinong bibigyan. So yan ang ating pag-isipan. Bakit dumami ang hanay ng nagugutom to an all-time high after 21 years? So gutom na sila, pag nagkasakit, mamamatay pa dahil walang tulong ang gobyerno pagdating sa kalusugan. That's true. Oo. At saka mga speaker, bigyan ko lang kayo ng basic statistics. 50% of Filipinos or more or less 50% of Filipinos rely on PhilHealth for healthcare services. Tapos 41% of health expenditures are paid out of pocket. Itong figure na to, mas tataas ito kung kung ang mga tao yung PhilHealth hindi na niya kayang i-subsidize yung yung supposedly insurance ng mga tao na pupunta sa sa hospital. Mas tataas ito. Ito nga ay mataas na compared mo sa global na na rate or percent. At saka yung natin health is 4.4% lang na below the global average of 6%. Tapos around 18% of Filipinos live below the poverty line. So kung nasa 18% na ng Filipinos ang below the poverty line, ang tanong, kapag nagkaroon ka pa ng problema when you talk about yung access mo sa basic healthcare through PhilHealth, so it means pa yan, mapupush mo pa ang poverty line or yung percentage ng mga Pilipino na below sa poverty line na mas mataas, lalo na dun sa mga marginalized sector natin. At saka yung, alam mo yun, na indigent population. So, parang itong nangyayari sa Pilipinas, imbis na
yung tinatawag nilang bagong Pilipinas, ang sabi nila para sa Pilipino na ang Pilipinos daw ay babangon muli kasi yun ang ano, 'di ba? During the election noong 2022, ang mantra ng current administration is babangon tayong muli. Parang nababaon tayo hindi tayo bumabangon. Wala nga kung tama ba ako sa aking pakiramdam kasi kung titignan mo, healthcare pa lang or health pa lang ang pinag-uusapan natin. Wala pa dito ang ibang sektor ng ating bansa na kung saan marami ding isyung kinahaharap. By the way, mga speakers, mayroon tayong isa na nasa waiting room. Ayan. Sige, papasukin na natin. Ito'y para sa kanila, no? Ang tunay na soberenya ay ang taong bayan Pilipino. Makilala muna po siguro at nasaan kayo. Opo. Ay, iway po na nawa ito sa mga nangyayari po at isa lang pong masasabi ko diyan sa marami diyan louder po. Salita po, sasabihin ko lang po na ang bansa natin ito ay hindi talaga maganda ang nangyayari. Ako mismo ay nakikita na ang pagbakal diyan based sa mga dinado sa bumibili ako ko minsan Kaya alam ko kung anong ibig sabihin niyan. Mukhang mataas po talaga. Kaya sana po sa mga kababayan natin, lagi po kayo mag-ingat yan. At mag-ingat po palagi. Kasama po namin kayo sa laban na ito. Salamat po, Attorney Harry, at sa lahat po ng mga speakers natin dito po. Pero Your Honor, ang tanong, mas mabuti ang buhay niyo ba ngayon sa bagong republika, bagong Pilipinas? Hindi po. Yung po isang sagot yan Yung pong kanina yung in-explain ko po. Nako, salamat po. Maraming salamat. Yan. Kayo po ang tunay na kongresista na hindi nangungurakot ng AKAP, ng AIX at ng TUPAD, no? At ng pondo para sa flood control projects. Ang mga speakers, meron lang akong babasahing comment dito sa ating Zoom. Ang sabi ni Madam Lopez, Janet Lopez, is sobrang taas ng bilihin at maraming nahihirap sa Pilipinas. Nakakaiyak po ang sitwasyon natin sa PhilHealth. Yun ang sabi ng ating isang kababayan na I think OFW. At saka may mga kababayan tayo na nasa Zoom at nagpapahayag sila ng kanilang mga saloobin din at sa iba't ibang bansa sila. Mga OFW nating kababayan sa Switzerland, Kuwait at sa ibang lugar pa. So may papasok pa ba? Iniintay pa natin yung iba na papasok kasi ang nangyari, hindi sila directly sa Zoom. Kailangan nilang mag-raise ng hands para i-recognize and then bibigyan sila ng access para makapasok. Mag-raise lang kayo ng hand dahil ito pong town hall para sa inyo to. Para madinig ang boses ninyo dahil ang demokrasya, ang tunay na kapangyarihan ay nasa taong bayan. So kayong maghusga. Mas mabuti ba ang buhay nyo ngayon sa bagong republika? May mga taga-Dubai din tayo, ha? Oo. Pag-usapan naman natin yung bakit nga kaunti ang trabaho sa Pilipinas. No? Well, unang-una, syempre, alam mo, nakakalungkot Kasi nababasa ko, no? Unang-una, napakaganda ng Pilipinas. Napakadami sana pwedeng magkaroon ng trabaho sa sektor ng turismo. Pero kung ipakumpara mo dun sa ating mga karatig bansa na hindi naman kasing ganda ng Pilipinas, ang Thailand, 35 million tourists. Ang Malaysia, 33 million. Ang Indonesia, 28 million. Ang Pilipinas, 5 million. And yet, walang tatalo sa ganda ng Boracay, Palawan, Bohol, no, pagdating sa ating mga beaches. No? Pero kung titignan mo, saan ba nanggaling yung mga turista ng Thailand, Malaysia at Indonesia na top 3 sa ASEAN, karamihan talaga nanggagaling sa bansang China. At dito sa China, at sa Pilipinas, dun sa ating 5 million na turista, 300,000 lang ang mga Chino galing China. No? Bakit ganun? Una-una kasi, may visa sila. Pangalawa, pinapahirapan kumuha ng visa dahil masama nga yung relasyon sa panig ng Pilipinas at sa panig ng China. No? Na hindi nangyayari doon sa ating mga karatig bansa. Kaya nagpapasasa sila doon sa kinikita ng iba't ibang mga negosyante dahil sa turismo. At bukod pa dyan, dahil inaaway nga natin ng China,
hindi lang sila hindi nagpupunta rito, hindi rin sila namumuhunan dito. Kaya kulang pa rin ng trabaho at mababa pa rin ang mga sweldo. Nagkakaroon kasi ng, kumbaga, walang connect yung ating panglabas na relasyon dun sa dapat na overall objective ng gobyerno na paramihin yung pagkain sa pagkainan ng lahat ng Pilipino. Pero ang duda nga ng marami, kaya naman kinakalaban ngayon ng China dahil ang pagpapatuloy ng administrasyon ng isang bangag ay nakasalalay sa isang gobyerno na Amerika ang tawag sa ilalim ng presidente ng pangalan ay Biden, na ang hinala ng marami kapalit ng pagbalik sa mga ninakaw na pera ng mga Marcos doon sa 2 taon na sila ay nagkaroon ng martial law at naging diktador ang kanilang ama, ay yun nga, pumanig sa Amerika, kinalaban ng ating kapitbahay at ngayon pinapagamit ng ating mga base militar para sa labanan ng Amerika at ng China. Meanwhile, ayun, 5 milyon lang turista ang pumapasok at katiting lang ang kapital na pumapasok din dito sa Pilipinas dahilan kung bakit mababa ang sweldo at kulang ang mga trabaho. Yes, I think, based din sa statistics, no, sa figures na binanggit mo, Speaker Harry Roque, kailangan maging speaker ka na talaga. So, kailangan ng mga Pilipino, walang korapot dito. Ang linis lahat ng konsyensya. Yes, siguro talaga ang nakikita natin dito, paano nga naman dadayuhin ang Pilipinas kung ang presidente ay bangag? Kasi alam naman ng mga, I believe, alam ng mga world leaders yung mga issues sa atin na ang ating presidente ay talagang wala sa tamang kaisipan at hindi ito nagpapatakbo ng ating bayan. Isa yan sa tingin ko ang reasons, no? Isa sa mga reasons. Ngayon, paano naman tayo dadayuhin ng maraming mga turista kung hindi sila kampante sa kanilang seguridad, 'di ba? Yung mga nangyayari ngayong mga crimes, kaliwat kanan, grabe talaga yan ang nakakaapekto, mga palangga, sa ating sa ating bayan. At ano ba yung pwede nating ipagmalaki? Dapat may bago mga infrastructures, 'di ba? Na bibisitahin ng mga turista. Parang, let's say for example, nakapagpatayo si Bangag ng something na tayo lang ang meron sa buong mundo. So magkakaroon ngayon ng interest ang mga turismo. Pupunta tayo ng Pilipinas kasi ang galing-galing ng bangag nilang presidente. Meron silang ginawang dome na lahat pwede mag-addict. So maka-addict ngayon yung ating mga bisita, I mean, I'm just giving an example na yun yung mga dapat natutukan ng government na talagang magkaroon ng improvement ang ating bayan. Paano nga, sabi ko nga tayo dadayuhin? Dahil sa airport pa lang, spokes, ilang beses nag-brown out dyan. Ang mga nangunguto, di ba? Yung mga facilities ba natin sa airport, may tissue ba? May tubig ba? May tama Ikaw ba? naman, may tabo. Tama na yung tabo. Umahanap ako ng tissue. May tabo. Kaya mabutin tayo, Bagong Pilipinas. The worst airport in the world. Yeah. Ninoy Aquino International Airport. Yes, actually. Di ba? Yun yung mga titignan Oo, mo. totoo yan. Ganun, ako titignan ko, pagpasok ko pa lang, secured ba ako sa bansa na ito? Recently, may namatay na Amerikano sa Mindanao, di ba? Yung vlogger siya, na hindi na nga nakita yung katawan niya. So yan yung mga issue na nakakapagpigil sa mga foreigners o turista na pumunta sa ating bayan. Kasi nga wala sa tamang direksyon ang ating gobyerno. Once na may bangag ka talagang presidente, apektado po lahat yan. Health, education, turismo. Yeah. Speaker, Ana. Lahat. Oo, alam mo, yung yung kanina sinasabi ni Speaker Attorney Harry Roque na yung Chinese tourist natin kulang at iba pang turista. Nawala ka. Nawalan ka ng volume. Na-mute ka. Habang na-mute si Speaker Ana, no? Ang Pilipinas po ay nasabi rin na third riskiest city in the world for tourists. Paano naman dadayo ang turista rito? Pinakapangit ng airport, pangatlong pinakadelikado pa. Wala ako sa internet, I think. Yeah. Ayan, you're back. You're back, Speaker Ana.
O sabi ko, 300,000 lang daw ang pumasok na Chinese tourist sa Pilipinas. Wow. Ilan ba dati? Millions? Dati kasi, a million, 1 million. Yan. Oo. Yun na nga. Yun na nga mga speakers. Ang Thailand, no? Can you imagine? Oo. Yun na nga mga speakers, ano? Yun ang mga tinitignan dapat ng ating mga namumuno sa government para magkaroon ng magandang imahe sa ibang bansa at kaagibat niyan, magkakaroon ng mga trabaho ang ating mga kababayan. So wala talaga tayong pwedeng sisihin dito kundi ang gobyerno. Although we have to work so hard para sa mga pamilya natin, kung sa turismo, sa tourism industry ka nabubuhay o yan yung porte mo, tapos walang papasok na mga turista, talagang maaapektuhan ang iyong income. So, again, sana mamulat ang mata ng ating mga kababayan. Hindi niyo po pwedeng sabihin na, kayo, reklamo kayo ng reklamo. Diba? Magtrabaho kayo. Paano ka nga magtatrabaho? Walang opportunity. So, yun, yes. Speaker Ana. Walang pumapasok. Naririnig ba ako? Medyo kasi nag-freeze ako eh. Oo. Tawag nito, wala talagang papasok na mga bagong investor sa Pilipinas, lalo na yung seryoso. Bakit? Unang-una, may problema tayo sa infrastructure. Pero tingnan mo naman ang budget ng DPWH, ang taas. Pero ano ba ang mga bagong infrastructure project ang gobyernong ito meron ngayon na talagang may pagmamalaki mo tulad nung panahon ni Duterte? Hindi ko naman kino-compare, pero talagang gano'n ang sitwasyon. Pangalawa, wala ring seryosong investment na papasok sa Pilipinas kung ang corruption mo massive at rampant. Wala talaga. Number 1 yan na no-no sa isang seryoso at negosyante na talagang magtatayo sa Pilipinas ng industriya. Kasi hindi pa ka pa nag-i-start, may kutong na, kinukutungan ka na. So, wala, 'di ba? Isa yan sa pinakamalaking problema ng Pilipinas. So kung wala kang mga bagong investors na hindi siya yung hot investment na madaling i-pull out, yung talagang nandyan, magtatayo ng industriya, mag-hire ng mga tao, magtatagal sa Pilipinas, because investment is needed to generate more, not only income and revenue, but more job, generation of employment. Pero kung ang Pilipinas, kulang ka na nga sa infrastructure, mataas ang bilihin ng basic services, ang presyo like electricity, water, transportation, communication, these are basic sa business ha. Mataas din ang presyo ng mga bilihin in terms of food, at saka mataas pa ang index mo of corruption, walang seryosong investor na foreign na pupunta sa Pilipinas to invest. Ang karamihan sa kanila ngayon, mga speakers, ay pumupunta, unang-una na bansa na pinupuntahan sa ASEAN, kasi we're part of ASEAN, is Vietnam. Then susunod dyan, andyan din yung Indonesia, andyan yung Malaysia, and even Thailand. And of course, Singapore is number 1 na, kumbaga in terms of economic development. Pero itong mga bansa na noon, mas mataas tayo in terms of economic development and prosperity, ngayon ay nasa tail end na po ang Pilipinas. At lalo pa tayong mati-tail end kung ang corruption ay hindi yan maa-address. Pero ang tanong, paano mo naman maa-address ang corruption sa Pilipinas kung ang alleged na nagkakaroon ng nagkukurap-kurap dyan, mismo yung mga nasa gobyerno. At alam naman natin kung sino sila, diba? So, malaking usapin yan na ang korupsyon. At saka sa atin yun ang nakakalungkot sa Pilipinas kasi before ang corruption parang alam mo hindi siya institutionalized masyado, hindi siya legalized. Ngayon, ang corruption sa Pilipinas is institutional na. Legal na siya. Oo, na para bang ano nang nangyari sa bagong Pilipinas? Ang tawag na nila dyan SOP. Kung ano yung dapat standard, na hindi SOP na paglalagay o pangungurakot, ngayon SOP na. At yung SOP nga nila sa mga budget ng DPWH, tumataginting na kalahati na. No? Talagang wala nang kahihiyan ang paglamon sa kaban ng bayan ng mga politiko. At yan nga ang problema. Kung ang korupsyon ay nagsisimula mismo sa hanay ng Malacanang, sa hanay ng Kongreso, bakit naman yung mga maliliit na tao sa BIR at Customs ay hindi rin makikinabang? Alam naman nila
na doon lang paggawa pa lang ng budget, dinakaw na halos lahat ng kaban ng bayan ng ating mga politiko. No? Yung nangyari talaga dito sa 2025 budget, this is institutionalized, legitimated corruption. Yes. Walang ibang way na madidescribe mo yan. Hindi lang siya pinaka-corrupt na budget, ito yung institutionalized corruption. So kapag nakikita mo na ang mga kongresista mismo, ang mga mambabatas mismo, ang presidente mismo, ang nagdodoble ng kanilang mga budget, at samantalang matakin mo sa flood control lang, 5,500, pero pag nagkaroon ng bagyo, nagiging lawa ang buong Metro Manila. Yeah. Di ba obvious naman yan? Linalamon lang nila talaga, mga baboy talaga sila lahat at linalamon nila yung pera para sa flood control. Bakit kung ikaw ngayon ay taga-BIR at ikaw ngayon ay taga-customs, bakit ka makukonsensya? Alam mo naman yung mga tao mas mataas sa'yo, lahat sila kurakot, di ba? So ayan, yan yung sinasabi mo, Prof. Ana, na naging institutionalized na SOP na siya. That is the rule rather than the exception. No? Oo, nakakalungkot, no? May share ko lang, nung nag-travel ako 2023, napunta ako ng Thailand with my friends. May nakasabay kami, actually hindi namin nakasabay, friends of our friends, na British, na kung saan nasa dinner kami, syempre napag-usapan namin ang mga iba't ibang klaseng usapin sa iba't ibang mga bansa. Isa dun sa talagang masakit sa akin during that dinner, no, sinabi ng Briton na ito na nag-invest sila sa Pilipinas dahil kinukumbinsi siya ng kanyang ano tawag dyan, kasambahay. Kasi yung kasambahay nila na Pilipino, nagtrabaho dito sa Briton na to for so many years. So, nung Duterte time, kinukwento niya na nag-invest sila sa Pilipinas. Naging okay naman daw. To come 2023, ito talagang naikwento ito ng Briton. Come 2023, pinull out nila yung business nila sa Pilipinas at lumipat sila sa Thailand. Sa anong mga kadahilanan? Dahil sinasabi ng mga foreign investors na ito na ang korupsyon sa sa City Hall, yung pagkuha pala ng mga papers, pag-renew and everything, grabe daw talaga yung red tape sa Pilipinas. And nakwento ko na to actually sa vlog at yung discrimination mismo sa kapwa Pilipino. So naikwento nila sa akin na nakabili sila ng kondo sa isang place, nakalimutan ko na yung pangalan, somewhere there in Makati, na ang discrimination sa mga kasambahay na Pilipino, separate yung daanan nila or elevators, mga ganyan. So sabi ng, nakaka-antig. Ang sabi nitong Briton na ito na naka-dinner namin, alam nyo, sabi niya, nakakalungkot sa inyong mga Pilipino dahil mismo kayo na Pilipino ay dinidiscriminate ng inyong, yung mga gobyerno, yung mga tiwali dyan sa gobyerno. So sabi niya, aside from that, yun na yung corruption, massive talaga. So they decided to pull out nga yung kanilang business sa Thailand. Kaya yun sinasabi mo na institutionalized corruption talaga ang nangyayari sa Pilipinas. So imagine nyo, paano ngayon tayo magkakaroon ng mga foreign investors kung ganyan yung experience ng mga nag-invest na sa Pilipinas. Kaya damay talaga. Talagang damay talaga yung mga nasa tourism industry at lahat tayo kasi ang pangit ng imahe. So, I hope, mga kababayan, talagang umaasa ako na magkaroon tayo ng leader na talagang totoong may pagmamahal, totoong talagang kastiguhin. Kaya nga ako, I'm supporting Attorney Vic Rodriguez sa gusto niyang panukala na ibalik ang bitay. So, I hope talagang jitayin ang mga plunderer para magkaroon ng maayos na Pilipinas. Speaker Maharlika, mayroon akong similar na experience sa iyo. Ito naman sa kaibigan ko na mamumuhunan sana diyan na hindi siya yung ang direct na may-ari ng malaking kumpanya na Chinese naman. Tapos itong malaking kumpanya na Chinese naman na sabi sa akin ng friend ko na siya ang nakikipag-usap dapat doon sa gobyerno natin, mga tao sa gobyerno natin or yung pwedeng kausapin na mag-start sila ng business. Wala pa sila, nasa level pa lang sila ng tinatawag mong market study or yung feasibility study. So nag-uusap na, magtatayo kami dyan ng industriya, hindi ko na pabanggitin para mahirap na Pero yung experience ganito, magtatayo pa lang,
feasibility study, market study pa lang, pero alam mo ba, hinihingan na ng ganong mga siguro 20 million US dollars or roughly around that part. Wow. Oo, na para bang, sabi sa akin ng kaibigan ko, paano naman mag-i-invest ang isang seryosong investor sa Pilipinas or company na hindi ka pa nagsisimula na gumastos para doon sa pag-aayos ng mga papeles. Ang dami-dami, maghihingi ka ng permit, tapos titignan mo pa kung ilang tao ang kailangan mo para initial stage pa lang, hinihingan ka na para bang, hindi ko alam anong tawag dyan, hindi naman yan red tape per se lang, per se, no? Kasi mataas ang corruption. Ano yung tawag dyan? Paunang... corruption. Bribe. Bribe. Padulas. Padulas ba yan? Bribe, extortion, name it. Oo, parang ganon. So, ang nangyari daw, sabi sa akin ng kaibigan ko, na kung saan siya parang yung parang nagbo-broker ba ng business, sabi niya sa akin, sabi daw sa kanya ng kumpanya na wag na lang, kung ganyan lang na hindi pa kami nagsisimula, marami pa kaming gagastusin, permit pa lang ang pag-uusapan, ang dami-daming mga paperworks pa, pero hihingan na kami ng ganyang kalaki, sa ibang bansa na lang kami, lilipat na lang kami sa iba, na pwede naman kami ring mag-invest kasi nandun din naman sa bansa na yon ang mga, kung yung market naman, sabi nila, kaya din naman at ng bansa na which is our neighbor lang. So parang sabi ko, sayang naman yung ganong opportunity, 'di ba? Pero corruption 'yon, I think, no? Yes. Yan na isang Chinong kumpanya na gusto pa rin sana mamuhunan. Pero karamihan talaga ng mga Chino ayaw nila mamuhunan kasi nga ang turing natin ngayon sa China ay kalaban silang lahat, no? Pati yung mga estudyante sa Cagayan, sinasabi natin, espiya, di lalo na yung mga mamumuhunan. Sasabihin nila, mga pogo lahat yan. O lahat ata ng nakikita natin Chino ngayon dito, pogo na lang ang kanilang hanap buhay, no? Samantalang doon sa iba't ibang lugar ng Southeast Asia, Thailand, Indonesia, Vietnam, at Malaysia, welcome sila. Sila pupunta sa isang lugar na hindi sila wini-welcome, no? Again, dahil lamang sa kagustuhan ng isang presidente na mabawi ang kanilang tagong nakaw na yaman sa Estados Unidos, no? Mukhang hindi talaga makatarungan. Mga speakers, may isa tayong kababayan na naka-raise na yung hand, nasa loob na siya ng StreamYard at i-recognize natin siya. Magandang gabi, Lapulong. Hello. Magandang araw. Hello, hi. Nawala. Hello. Welcome. Dito sa Kongreso ng Bayan. Okay na? Yes. Okay na po. Your Honor, go ahead, Your Honor. Go ahead, Your Honor. Your Honor, go ahead. Your Honor, you have the floor. Yes, magandang hapon sa inyo na. Magandang gabi or magandang hapon sa amin sa Switzerland. Isa po akong member ng Maisog sa Switzerland with Ben Ripoll. And isa po akong leader din ng mga Pilipino. Matagal na sa Switzerland, may pamilya na, asawa ko German. And 56 years old, nagtrabaho na how many years dito. At mahal na mahal ko ang ating bansang Pilipinas. Ang may share ko lang po, may kukumpara ko po, kasi ang mga bata, may anak ako, may anak ng ate ko, dito na yung mga pamilya namin. Normally po, noong unang panahon, I could remember 10 years ago, 15 years ago, mga bata kasi lumaki na every year, umuwi kami lagi. Pinakita namin sa kanila yung pagiging Pilipino. Hanggang ngayon, meron yan silang mga ganong ugali, marunong magtagalog, marunong parang samar po ako, marunong din magwaray. Tapos po, waray ako. Mga bata lumaki na ngayon. Waray, taga Samar ako. Waray mo, taga Borongan. Gabi. Then po, ang gusto ko lang i-share na nakakalungkot, actually, yung mga bata po ngayon, may sarili-sarili ng profesyon, ng anak ko, umuwi, dala-dala yung mga kaibigan niya, kasi ganun ko sila, namin sila pinalaki. Lagi kami nagdadala ng turista, lagi kaming nagdadala ng mga kaibigan. Ngayong March, may dala na naman ako mga kaibigan ko na grupo. Ang nakakalungkot po, nung unang panahon na umuwi ang mga bata, kung gaano ka tama pa ang Pilipinas, gaano
yung nature sa Samar and everything, no, hindi. Tapos ngayon, nakukumpara na nila, sabi nila sa akin, mama, ang tawag sa akin ng mga pamangkin, mama, bakit gano'n, hindi nag-improve ang Pilipinas? Pumunta kami ng Vietnam, pumunta kami ng Cambodia, pumunta kami ng Nepal, umiikot sila sa buong Asia, and they're so sad. Kasi nga po, nakita nila, lumaki sila na ang ganda-ganda ng Pilipinas. Tapos ako, ang ate ko, nag-for good na sa Samar, kasama yung brother-in-law ko na Swiss, sumulat siya sa akin kasi alam niya kung gaano ako kamahal ang Pilipinas. Alam niya kung gaano ko pinaglalaban. Dito pinaglalaban ko talaga. Leader po ako ng mga Pilipino dito. Nilalabanan ko mga Swiss. Pag inaapi tayo, inaapi mga Pilipina. Anyway, alam mo po ang brother ko nagsulat sa akin na umiyak ako. Sabi niya, it's so sad, Epi. I'm here already for 4 years and I didn't see any improvement. Ang mga tao, umaasa lang sa bigay ng gobyerno, ang mga government, akala mo sila may mga kapangyarihan and you have to really parang ibabaw down mo sila para makuha mo yung isang bagay. So bureaucratic, ganun. Parang walang improvement. And ang sabi pa ng brother-in-law ko, I think you need a revolution para matanggal lahat muna. Kasi talagang nandun na, nakatanim na kahit from A to Z, sa pinakadulo po barrio captain, you have to bawan natin yung pati yung mga rules nila, regulation. Sobrang pinahihirapan ang tao. Ang asawa ko German, and gustong-gusto niya si Duterte. Isa kami sa mga nagsuporta. Pumunta pa kami ng Palawan nung election noon. Anyway, gusto nga niya, sabi niya, sana kasi ang Germany rin, meron din silang problema. Alam natin, sila yung 'di ba, yung conservative, yung parang nila, yung dati nila malakas, ngayon pinapasukan ng AfD siya medyo right siya, to the very right siya, na sabi niya, sana maraming Duterte na ganito sa bansa namin ng Germany, dalhin ang ganitong klaseng political will, talagang mapara din sila ma-organize sa Germany. Yeah. Kaya nga po, ang gusto ko lang hanggang ngayon, Miss Maharlika, nanonood ako lagi, nagpupuyat ako kahit ako may pasok, pati nga trabaho ko naapektuhan pati sa Spokane. Naapektuhan na lang mo pati yung boss ko kasi nasa insurance ko ako, consultant ako, nung mapasok ko pati yung boss ko sabi, ano ang ginagawa mo dyan? Pati yung mga clients ko, hindi ko minsan naasikaso. Sobrang pagmamahal ko. Kasama rin ako na nag-fasting, prayer and fasting kami ngayon sa simbahan. Mahal na mahal ko mga Duterte, si Inday Sara, si BP na kasama namin sa Germany. Niyakap ko siya, umiyak ako sa kanya. Sabi ko, maging matatag lang siya. Susuportahan namin ikaw hanggang sa dulo. Yun po yung ating, sana this coming Monday, magkaroon lagi ng nakakalungkot pag nakakarinig kami ng mga balita. Spoke, yung mga nangyayari sa'yo, sobra kang dinadap, sobra ka nilang pinipressure. Nakakalungkot, kailangan na lang siguro nga po natin ng revolusyon. Parang yun lang ang pag-asa Magkaroon tayo, ma-change ang government. Dito, ang ganda-ganda ng government, maasahan mo. Dito nga sa lugar namin, sa bundok kami, punta kami ng Geneva banda. In 1 hour, pag kumuha ako ng papel, kumuha ako sa bangko, mamalingki ako, 1 hour po, nagagawa ako ng lahat. Sobrang easy ang buhay, sobrang mapayapa dito, kahit alauna, kahit ako nagde-drive ng 1 o'clock ng madaling araw, hindi nag-aalala ang asawa ko. Yun ang pangarap namin na ako gustong-gusto ko na po umuwi in 6 years, na kami mag-asawa, retired. Mayroon kami mga investment sa Pilipinas, sa Guimaras, kahit sa marami na rin po akong na-invest, ganun ko kamahal ang ating bansa. Paano ko naman kami uuwi kung ngayon pa lang ang dami-dami nating naririnig na yun nga, ang brother-in-law ko, dami Swiss siya, nagbakasyon dito. Sobra siyang nalulungkot talaga siya sa nangyayari sa atin. Parang pababa tayo Pati mga bata, anak ko, pababa, imbis na pasulong tayo Yung healthcare natin dito po, privatized, pero lahat libre. You have to spend, you have to
be a member. Mayroon kasi ito lang ang bansa sa Europe na privatize. Then but then magbabayad ka monthly, but lahat naman kahit milyon-milyon pa ang gagastusin mo libre. Ganun ang kanilang ang ganun benefits. Kaganda health system dito po sa Switzerland. Yeah. Nakakalungkot. Mataas ang buwis, pero nakikita nyo na ginagamit ang buwis para sa taong bayan, no? Oo. Kaya nga nagagalak naman ako ng maraming Pilipino. Nagbabayad din po kami, nag-remit. Middle East, sa Amerika, kasi namumulat ang kanilang mga mata. Kasi dyan sa Amerika at saka sa Europa, talagang ang gobyerno para sa taong bayan yan. True. Hindi ang mga politiko dapat paglingkuran at sambahin ng taong bayan. Silang dapat maglingkod sa taong bayan, no? At sana nga talaga, ikalat nyo yung ganyang pag-iisip sa lahat ng inyong mga kaibigan at kamag-anak dito sa Pilipinas na dapat ang boss ay ang taong bayan at hindi ang mga politiko. Yes, at ang pera napupunta talaga sa mga magagandang proyekto para sa taong bayan. Kaya with that, maraming salamat Palangga sa pag-share mo. Thank you. Thank you so much. Salamat po. Ingat. I hope to see you in Hawak kamay tayo. Thank you. Kapit bisig. Kapit bisig. Alright. May susunod po tayong magsasalita, mga speakers, ha? Okay Yes, po, you have the floor, Your Honor, you have the floor. Your Honor, salamat kaayo. Kung may video po, mas Mr. maganda Chair. sana para makita po kayo. Malinaw po? Yes, Yes. narinig ko namin kayo. Mas mabuti ba ho ang buhay ninyo sa bagong republika? Una-una po, gusto ko po magpasalamat sa inyo. Sa inyong tatlo, Madam Marlica, Professor Ana, and Attorney Harry Roque. And kasi po yung natin ngayon, yung mainstream media, tahimik na masyado at kung ano-ano pang institusyon na ating nasasandalan dati, tahimik na rin sila. At nagpapasalamat po kaming mga Pilipino at mayroong mga tulad nyo na tinataguyod yung katotohanan. At maraming salamat. Pagpalain kayo ng may kapal. Sa tanong nyo kung kumusta yung Pilipinas ngayon, ay nakakahiya po kasi nandito ako sa ibang bansa. At hello, malinaw? Saan lugar po kayo, sir? Saan po kayo ngayon? New Zealand. Okay. So nakakahiya lang kasi yung sa presyo pa lang ng mga bilihin, mas mura dito kaysa dyan sa atin. Oo nga po. So, at ayun, dati kasi, idagdag ko doon sa sinabi nung si Madam na taga Germany, may mga nagsasabi talaga sa akin na pahiram ng presidente nyo. Si Pangulong Duterte ang ibig mo sabihin. Totoo yun. Totoo. Naranasan ko, ibang lahi. Kahit nung pumunta ako sa Europe, sinabihan ako nung kakilala ko rin doon, pwedeng hiramin yung presidente nyo kahit 2 buwan lang? So, yung dating presidente yun. Hindi yung bangaga. Hindi, yung dati. Bago ko pala malimutan, may narinig akong scoop. Kanina lang, wala pang 1 oras. Baka daw sumipot si BBM sa peace rally sa Monday. Meron pong denial. May nakuha naman akong text, hindi daw po mangyayari yun. Hindi mangyayari. At mangyayari, parang si Sara na naman ang magiging kontrabida kasi hindi dadalo. So yun lang. Scoop lang yun. Narinig ko lang kay Commander Dado. So mabuhay po kayong tatlo at yung mga kasama nyo sa pagtataguyod ng katotohanan at laban nating Pilipino kahit po napakalakas ng ngayon, nasa poder dahil sa paggagamit ng yung pera ng taong bayan. Yeah. Your Honor, maisingit ko lang, Your Honor, guest natin, kumusta ang sitwasyon ng pamumuhay ng iyong pamilya sa Pilipinas? Ay, no. Lagi kong tinatawagan yung ate ko. Sabi ko kung hindi nyo maramdaman ngayon, kung hindi titigil yung kasi nagreklamo talaga sila yung lahat. Peace and order, commodities, at sabi, dagdagan mo yung padala mo. So, okay, alam ko na. Yun ang sinasabi ko kanina. Kung 100 lang ang pinapadala mo sa isang 2 weeks, madadagdagan na. So, di ba? True talaga. At
I-wish ko lang, ako po simpleng tao lamang, at wini-wish ko yung kada isa sa inyo, sana po, particular ka na, Madam Maharlika, maging ka rin siguro, maging international, magkaroon ka rin ng sa gobyerno na, bigyan ka naman ng gantimpala sa mga ginawa mong Ang sa gantimpala ating po bayan. natin, sir, kaaliusan lang ng Pilipinas. Masaya na Kung ako. mangyaring bumaliktad ng mundo para sa kabutihan, at sana, yun kayo ni BP Sara, i-recognize yung nyo, pagtatayaan nyo ng alindog, kung ano. Sabi niyo madalas. Alindog. Alindog namin. Of course, Papayag ba si Trump na mawala sa Amerika si Maharlika? Baka hindi pumayag si Trump. At same to you, Professor Ana, sana maging rin kayo, political advisor, international affairs. Alam mo, papunta Okay tayo lang dyan. ako. Tatayo Of tayo course. ng tunay And na of course, bagong Pilipinas. Attorney Roque, baka sa ombudsman kayo kung saan. At Makauwi lang ako ng Pilipinas, happy na po ako. Wala na akong hahangarin. Makauwi lang ako. Basta maging God bless ayos you all lang po. ang At Pilipinas. Happy na po ako dyan. maraming Yes. salamat. Maganda ka Thank you so mawawala ng much. abangan sa gobyerno. Maraming Your salamat, Your Honor. Your Uwi ako Honor, ng thank Pilipinas. you. Thank you. Tanggalin natin ang mga bangan. Mabuhay! Mabuhay. 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 Oo. Basta Yeah, kami, ganda ang ng masasabi mga ko lang guests sa ating natin. mga Your Honors na mga kababayan, happy kami basta maging ayos ang Pilipinas para naman may pagmalaki natin. Kasi kaming tatlo, wala kami sa Pilipinas at the moment, ha? So Yeah. kami, na-experience talaga namin na kapag binabanggit ang Pilipinas sa mga foreign na mga kaibigan namin na hindi Pilipino, ako, 2 weeks ago and even last week, may mga kausap akong foreigners. Ang tanong lagi sa akin ganito, ano ang nangyari sa inyo sa Pilipinas? Na samantalang doon daw, number 1 kayo sa Asia or number 2 and even in ASEAN number. Pero ngayon, 1960s. ano na daw ba ang nangyayari sa Pilipinas at bakit tayo parang nasa kulelat na sitwasyon? Yun talaga ang tanong, hindi ako yun talaga ang laging tanong sa akin. In fairness, hindi pa naman tayo kulelat. Dati number 1 tayo, pero sa Southeast Asia ngayon, ang number 1 ay Singapore. Pangalawa, Indonesia. Pangatlo, Malaysia. Thailand. Pangapat, Malaysia. Naunahan na tayo ng Vietnam. Vietnam, Pang-anim number na 6 ngayon. tayo. Oo. Ang Ngayon, Cambodia is developing. malapit na humabol sa atin. Tapos, meron pang Laos, merong Myanmar, at saka East Timor. So, Timor. mabuti na lang, merong Laos, Myanmar, at East Timor. Dahil kung wala yun, Oh my God. Yeah. Mr. Chair and Madam Chair. Number 1 naman talaga tayo eh. Number 1, worst airport. And number 1 sa most dangerous. Riskiest. Yeah, Oo. riskiest city. Oh my God. Oo. So, yan ay bagong Pilipinas. Kaya Yay! yun ang bagong Yay! Kaya gusto mo pagpatuloy yung pagiging number 1 natin, di go. Hindi my pa God. yan, ha? Isa tayo sa worst quality of life. Yes. Nakalimutan niyo, ha? Worst quality of life. Talagang mahirap ng buhay. Pangit pa mamuhay. Pangit pa mamuhay. Ano na Totoo nangyari yun. sa atin? Mr. Chair at saka Madam Chair, susunod po nating tatawagin ang isa pa nating Your Honor. Yes, Sige, Your Honor. Your Honor, you Puting. have the floor. Opo. Puting na pasok tayo ni Puting. You dyan? Puting ikaw ba yan, Masyado Your kami Honor? masaya ngayon dito. Oo. Your Honor, pasok. Pasok. Hi, good evening everyone. Good evening. So, I swear, tao po ako. Hindi ko pasensya na, hindi ko ma-on yung camera. But this is Okay just lang po. my That's fine. 2 cents. What I'm actually getting is, kasi yung mga middle class, wala silang paki masyado. So ngayon, ang 2 cents ko, ang wala sa atin ngayon ay food security and health security. Kailangan maintindihan ng bawat Pilipino na it's a vicious cycle. Ibig sabihin, yung kinikita mong pera dahil sa sobrang taas ng bilihin, ay ilalaan mo lang siya sa pagkain mo araw-araw. Hindi ka makakapagtabi para dun sa health fund mo, hindi ka makakapagtabi para sa travel fund mo, sa mga retirement fund mo. Bukod dun, kailangan mong suportahan yung mga
magulang mo sa kanilang pagtanda kasi walang plano ang gobyerno. So just an example ho, yung may senior mother, nag-work pa rin siya ngayon sa office naman. Pero ibig sabihin nauubos yung pera niya sa ginagastos niya para lang maging healthy siya. Para lang sa araw-araw ay maging okay yung pakiramdam niya. So, yes, masustain lang. Kung sakaling nag-invest sana yung government sa health security ng mga Pilipino, hindi mangyayari yun kasi secure tayo na pag nagkasakit tayo, kahit pumunta ako sa ospital na pipitsugin, maganda ang quality kasi binibigyan tayo ng dignified living to continue our life, to continue yung hanggang pagtanda, hindi lang yun sa mga batang nagtatrabaho. So, I guess yun ang ultimately, ang nakukuha ko ay domino effect siya. If we don't have yung security ng food ngayon, huwag ka nang umasa na kinabukasan or sa next month, may pera ka pa para pangtustos sa health mo. At huwag ka ring umasa na kahit may trabaho ka ngayon, kaya mong tustusan yung pang-ospital mo bukas. Kasi sabi nga nila kahit meron kang naipon, pag nagkasakit ka, isang matinding sakit lang, ubos na yun yung pondo mo. Meow. Meow. So, yun lang po. Taga saan po kayo? Taga saan po kayo? Sir, sa Philippines po. Okay. Philippines. Thank you, Your Honor. Thank you, Your Honor. Napakaganda ng iyong insights at ang iyong pag-share ng sitwasyon ng iyong mother. Pero totoo yan, maraming salamat sa iyo, Palangga. Oy, ako tanong ko lang, pupunta ka ba sa Lunes? Pupunta ka ba sa rally sa Lunes? Pasensya na po. Gusto ko pong pumunta, pero yung husband ko nasa government. So, meron naman tayong online din sa Lunes. Sa Lunes may online tayo. Online na lang tayo. Tuloy-tuloy ito. So yan yung Your Honor, alam mo, napakaganda ng senior nyo. Dahil ito, na-share ko na din sa aking mga palangga. Meron akong kaibigan dito na senior na nagkasakit siya. Dito na siya sa Amerika, may property sila dito, nakabili sila ng 2 condominium dyan sa BGC. Okay? So, nagbakasyon sila sa Pilipinas, sa kasamaang palad, nagkasakit siya. So, hindi siya makabalik agad sa Amerika, which is yung healthcare niya dito is fine, di ba? Yung kanyang insurance and everything. So, nung nasa Pilipinas siya, habang nagkakasakit siya, na-confine siya dyan sa isang ospital. You know what? Ang pinakamalungkot, yung naipundar nilang 2 condominium, mga speakers, Your Honor, naibenta yun lahat. In just a span of siguro 3 to 6 months, naibenta yun. Nawala lahat yung pinagpagura nila simula nung, bata pa sila dahil yun ay retirement place din nila dyan sa Pilipinas. Nawala yun, naibenta yun. Tapos, nung medyo kayang-kaya niya nang mag-travel, bumalik sa Amerika kasi nga maganda ang healthcare niya, health plan niya dito. Sa kasamang palad, in like a month or 2, nabawian na rin siya ng buhay. So yun yung lesson. Nakita mo, pag sa Pilipinas ka magkasakit, yung pinaghirapan mo, like your mom, Your Honor, talagang mawawala yun. Kasi hindi pinaprioritize ng government yung health program ng ating mga mamamayang Pilipino. Yes, mga speakers. Alam mo, totoo yan sinabi mo, Yung nanay ko, hindi mahirap yun Bordering on mayaman. Pero nung namatay siya on the exact same day na zero balance siya sa kanyang bangko. Kaya hanggang ngayon nalulungkot ako kasi parang minabuti na ng nanay ko na mamatay kaysa maging pasanin ko. Sabi ko naman, hindi ko naman taturingin na pasanin siya. Dahil after all, inalagaan naman niya ako ng napakatagal din. Pero yan po talaga ang kwento. Maski yung mga mayayaman, nalilimas, nauubos ang lahat ng pera nila sa mahal ng healthcare dyan sa ating bayan. Totoo yan. Madagdag ko lang, Speaker Ana. Alam mo yung nanay ko, dinala ko siya sa Amerika 2017 na, hindi yun pumupunta ng ospital. Bakit? Kahit may konting iniinda yun, tampol-tampol. Yung alam mo yung sa atin, yung dahon-dahon lang, spokes pag may mga naramdaman. As in, dahon-dahon lang, ganyan-ganyan. Yung mga pito-pito, mga ganyan yung nanay ko. Hindi pumupunta sa ospital kasi walang pera natatakot siya, ganyan-ganyan. Di, okay na ako.
Pero ang pagpunta dito ng Amerika, ayun, addictus na siya sa pagpa-check up. At least addictus hospitales. Hospitales. Hindi addictus na iba. Yes. Oo, kasi tatawag lang siya sa Access. Nakakatawa yung mother ko. Tatawag lang siya, huwag yun na kaming problemahin. Tatawag lang ako sa Access, makakapunta na ako sa gusto kong puntahan. So yun yung difference nandito sa labas ng bansa. Diyan, like yung mom mo, your honor, is working, di ba? Pero, grabe, kumbaga sabi mo nga, kailangan yung kinikita niya, i-reserve lang niya sa pagkain para makatawid sa pang-araw-araw na buhay. Hindi yan ang quality living na pinapangarap ng Pilipino. Dapat meron kayong time din to travel, di ba? Kahit man lang local travel, wala na eh. Wala na eh. Doon sa survey ng sa SWS, 63%. Pansin mo, 6 sa 10 Pilipino, gutom. So wag na natin pag-isipan pa yung self-rated poverty yun, pagpunta ng bakasyon. 6 out of 10 gutom. Ibang klase. That's true. Yeah, your honor. Meow. Thank you so much. Meow. Salamat, your honor, ha? Maraming salamat. See you sa Monday dito rin yes, online. Go ahead. May gusto pa rin sabihin si your honor. So sa mga may hawak ng budget, sana wag nyo lang payamanin yung sarili nyo. Payabungin nyo and payamanin nyo yung mga Pilipino, bawat Pilipino. Bigyan nyo sila ng dignidad na mabuhay sa Pilipinas kahit nasa third world country po tayo. True. Huwag lang yung makasarili. Yes. Hi, Tambi. Thank you, Malaga. Thank you so much. Thank you so much. Napakaganda ng ating diskurso ngayon, At talaga naman ang ating Kongreso ng Bayan. Kaya po sa lahat ng mga gustong sumali sa ating pagpupulo ngayon, mga your honors, andyan po ang ating link sa ating Boljakan Facebook page. Oo, at saka may susunod na. I-recognize natin ang susunod nating Your Honor. Please, you have the floor po. Ayan. Your Honor. Your Honor. Sa Kongreso ng Bayan. TikTok. Kamukha mo sumasayaw sa TikTok. Your Honor. Wala si Your Honor. Ayan, nawala. Wait lang. Ay, nabago tuloy si Nabago. Yes, Your Honor. Go ahead. Your Honor. Mas mabuti ba ang buhay mo sa bagong Pilipinas? Nasa Pilipinas po ba kayo, Your Honor? Po, nasa District 1 po. Sa District 1 po ng Leyte. District 1. Okay. Tinanggal ang inyong ang inyong kandidato sa Yes, si Nene. Disqualified daw. Disqualify yung Nene na kandidato na kalaban sana ni Tambi. Tamba. Nako, na-freeze na si Your Honor. Freeze. Oo. Walang kinalaman kaya si Tambi dyan? Pero siya si Tambi na. Na-freeze din siya. Yung isa, yung kamukha. Yan. Ayan, Your Honor. Nagbabalik yung isa. Sino ba yung yung nagtitiktok kamukha niya, yung sumasayaw ng malaki katawan? Sino ba yun? Magandang araw. Spokesperson si Mark Premius sa Israel. Yes, Mark. Hello, kamusta na? Ano ba, mas mabuti ba ang buhay ng mga kamag-anak mo at mahal sa buhay sa Pilipinas, sa bagong Pilipinas? Wala namang pagbabago. Nagdidepende pa rin talaga lalo na ako, yung mga anak ko, nagdidepende sa akin dito sa ibang bansa. Saan bansa ka palangga? Your Honor. Nasa Israel po ako, ma'am. Israel. Okay. Parang nakita na tayo, di ba? Nakita na tayo. Oo. Pagpunta ni Tatay Digong, no? Pangulong Duterte dito sa Israel. Tapos lagi tayo nagsusum meeting, di ba? Correct. Kaya familiar. Yung una ng maisog sa Israel, ikaw yung guest speaker. Correct. Oo, tama. So, anong masasabi mo? Anong dapat gawin natin para mabago naman ang buhay sa Pilipinas? Health insurance talaga kasi katulad dito napakinggan ko din yung talakayan kanina dito sa Israel kasi magbabayad lang kami dito ng 250 shekel, parang 4,000 sa atin pesos, free na lahat sa hospital, lahat na free na kung magkakasakit ka. Kaya maganda sana kung maging katulad sa Pilipinas ba ganun ang
Kaya naman siguro 4,000 pero kailangan lang talaga. Katulad dito sa Israel, high-tech din kasi sila na dito. Parang Little America itong Israel maganda yung healthcare system nila dito. Alam mo, kakayanin. Kasi yung bansang Thailand, dati halos sa pareho lang ang kita natin. Ngayon sa Thailand, libre na rin ang gamot at gamot. So, isa siya sa Southeast Asian countries na nagtagumpay sa universal healthcare. Kung kakayanin ng Thailand, ba't hindi natin kakayanin? Ang diferensya lang, hindi kasing garapal ang mga congressman at senatong doon sa Thailand. So, Your Honor, yung ang gusto malaman ng ating mga taga-subaybay ngayon, ano ang reklamo ng iyong mga mahal sa buhay o mga pamilya? Sila ba ay nagrereklamo sa iyo patungkol sa mataas na bilihin or masaya sila na sinasabi na sa iyo, okay na po yung padala ninyo, nabibili namin lahat ng kailangan namin? Napakinggan ko yung mga talakayan niyo kanina. Ganun din yung mga complaint nila sa ganun din ang mga complaint. Wala lang masasabi kasi lagi naman kayo nanonood din ako sa programa niyo saka si Fox Harry. Yung ano lang naman yung para sa akin yung talamak na naman ng droga yung isa yan. Yeah. Ayan, sa yung droga, yung ano niya. Kaya nga pinakadelikado na tayo ngayon para sa mga turista, no? Oo. Kaya nga instead of madagdagan yung ating mga turista na pumupunta, kung napakinggan mo kanina, ang mga karatig bayan natin 25, 28, 35 tayo 35 million. 5 million lang. Oo. Yeah. Yeah. So, kung may Your Honor, kung bibigyan kita ng power ngayong araw na to, ngayong moment na ito para pagandahin ang Pilipinas, binibigyan ko ang power sa iyo ngayon. Ano ang gusto mong gawin sa ating mahal na Pilipinas? Siyempre magiging sana yung sinabi nga ni yung ombudsman Martires na maging una talaga sa lahat dapat yung may takot sa Diyos talaga ang mamumuno sa ating bansa kasi talamak ang korupsyon mula siguro sa barangay hanggang sa presidente talamak lalo na ngayon hindi katulad ni Tatay Digong noon na talagang may takot yung mga government workers sa kanya na magnakaw ngayon talamak hindi talaga asinso ang Pilipinas kapag ang korupsyon talamak kasi kaya hindi natin maiwasan magkumpara dito sa Israel wala talagang korupsyon at saka ang mga government workers dito hindi yung mga mayayabang pantay-pantay lahat parang kahit na ultimo ka lang dito pwede mo pagalitan yung nandiyan dyan sa taas kasi kapag nagkakamali saka hindi sila gumagamit ng power na para anuhin yung citizen nila yung apihin ang iniisip sila dito yung kapakanan talaga ng citizen nila dito. Katulad ng daanan pala ng tao dito, lalawak Tapos yung may bike lane, kung gusto ka maglakad, maluwag. Tapos yung mga health clinic nila, hospital, access lang, mga tindahan. Kahit maglakad ka lang, mga clinic, kahit maglakad ka lang, hindi na kailangan gagamit ka pa ng sasakyan para makarating sa sa mga health clinic nila. At saka yung yun nga, yung kasi sila dito kasi may takot talaga din sa Diyos sila dito. Halos lahat Kahit iba yung religion, maramdaman mo yung may yung takot sila magnakaw Mayroon mang nakaw siguro pero kahit magnakaw na sigarilyo dito, malaki ng issue yan Si Prime Minister Netanyahu dito na issue lang na gano'n na parang binibigyan ng gano'n sigarilyo. Malaking issue na yan. Hindi ba dito sa Pilipinas, pinapalakpakan. Pinapalakpakan ng mga magnanakaw. Mga magnanakaw. Kaya nga, hindi lang dito, kaya nakwento ko lang dito kasi matagal na rin ako sa Israel. Parang ayaw mo na umuwi kasi dito kasi kahit na yung mga kababayan natin na walang visa dito, walang undocumented,
may mga insurance eh. Pinapayagan nilang kumukuha ng insurance eh. Yeah. Your Honor, hayahay ang buhay, ika nga. Hayahay. Kaya, kahit pa paano. Parang katulad din sa inyo dyan sa Amerika, hayahay. Parang ano nga eh. Kasi suportado ng mga siyang Israel sa Amerika. Yan, with that, thank you so much, Your Honor. At pagpalain ka pa. Salamat, Your Honor. At gusto ko lang mag-comment doon sa sinasabi mo na dapat may takot sa Diyos. Kahit kailan, Your Honor, mga speakers, ang mga demonyong katulad sa nasa Malacanang, walang takot niyan sa Diyos. Kaya ating mga palangga, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Ang diba? awa. Kaya naman, nagsama-sama tayong pagpatuloy lang itong pag-speak up natin. Itong ating pagpupulong ng bayan. Your Honor, maraming salamat. Maraming salamat. Thank you. Fight. Thank you, Mark. See you again. Okay. Oo, may susunod pa ulit tayo na, ayan. Sir, Your Ayan, Honor. Your Honor, nawala ka Your kanina. Honor, magandang gabi. Magandang Magandang gabi gabi. po. Tagaliti po ako, taga District 1. Okay, yun nga kanina. Ang buhay niyo sa bagong Anong balita Pilipinas. dyan? Mayroon na sabi ni Representative John Asidre na mayroon na raw kami 38 per kilo na bigas. Pero igugugol mo pa kung Igugugol mo pa kung saan matatagpuan. Nawala yung voices niya, sound niya, ni Palangga. Ayan Your na. Honor. Sinensor ka ni June Asidre. Ayan. Mukhang pinapasok yung line natin. puro bodol-bodol yung andito sa amin sa District 1 sa Leyte. Oh. Ano Ano yung masasabi sitwasyon mo niya? na disqualify yung kalaban ni Tambaloslos? Sobrang disappointed po kami kasi sabi namin kahit walang pera talaga todo support kami kay Ma'am Nini. Kasi mga mga leaders po kami ng KPLOI. Mga KP leaders po kami. KPLOI. Ano yun? Po kami yung Kilusang Pagbabago. I see. Yeah. Kaya sabi ko, todo support sana kami. Kaso nga lang na-disqualified po yung kandidato namin. Paano na to? Dapat sana matanggal na yan sa Congress Martin Romualdez. Pero ngayon, parang sinasabotahin nila para magtuloy-tuloy yung mga plano nilang hindi magaganda talaga. Kasi wala Kaya nga kalaban. Walang kalaban, kasi disqualified. Imagine daw, tama ba? Ang sabi sa akin, 4 na kumakandidato dapat na kalaban, tapos ngayon wala na lahat. Isa na lang siya na parang unopposed nga daw. Yung iba kasi na kandidato, sa tribe, parang nuisance lang talaga yun. Yung talaga na kakalaban sana, yung si Ma'am Nini, yun sana yung sana yung susuportahan namin. Tapos ngayon yung nangyari, yun na-disqualified. Sobrang sakit sa kasi nag-effort na kami, lahat-lahat. Si Ma'am Nini din, gumastos na din. Talagang napakasakit na yung pinaglalaban natin, nabudol na naman. Yung pinaglalaban natin. Gusto kasi sana namin na mapalitan na yan para hindi na yan mamayagpag yung mayabang na Tambaloslos na yan. Yes. Nakakatikim ba kayo ng Biyernes kay Tambaloslos? Ang congressman mo, si Tambaloslos mismo. Yes. Congressman. Yun po yung congressman namin sa District 1. Oo nga, pero nakakatikim ba kayo ng Biyernes? Nakakakita ba kayo ng pag-unlad sa District 1? Oo. Wala po. Tapos presidente po ako ng pabahay, kaya ramdam po namin yung hirap dito sa pabahay. Kasi hanggang ngayon, wala po kaming tubig sa pabahay. Grabe. Ang hirap. Lahat ng budget, hawak niya. Siya lang may hawak ng budget ng Pilipinas. Ba't hindi niya inaalaga ng distrito niya? Yeah. Yun nga, kung talagang gusto niyang tumulong, dapat sana unahin niya kami. Kasi kami, yung yung mga nasa pabahay, kung talagang gusto niyang tumulong, wag muna siya pumunta sa ibang lugar. Doon muna sa distrito niya, unahin niya kami. Kung talagang desidido siyang tumulong. Pero wala. Pira-pira lang yan. Gusto nila magpayaman lang. Wala talaga. Gusto kong ipabot sa buong bansa.
kung baga i-rate ko yan si Tambaluslos ng 1 to 10, yung ibibigay ko sa kanyang grado 0. 0. Yeah. 0. Ayan, coming mismo. Maliwanag mga kabansa at mga taga Leyte, mga Waray. Waray ako from Samar pero marami akong kamag-anak sa Leyte. 0 daw ha, from Leyte to, from District 1 si Your Honor ha. Ano kaya ang kinatatakot ni Tambaluslos? Speaker siya, ang dami niyang pera. Bakit ayaw pa niya ng kalaban? Talaga bang hindi na niya makukuha ang boto ng mga taga Leyte? Oo, para may kalaban siya. Oo. Para sa akin talaga, kung sakaling hindi ma-disqualified si Ma'am Nini talaga, mag-iingay talaga kami, manalo lang si Ma'am Nini. Mag-iingay talaga kami para mas makilala si Ma'am Nini talaga. Alam niyo maganda, no? Dahil may mga nakakausap tayo katulad ni Your Honor mismo sa distrito, mula sa distrito ni Tambaluslos. Alam mo, may mga politiko na talagang malupit kung magnakaw. Pero meron na mga politiko na inuuna, in fairness, talagang pinapaganda nila yung kanilang imay sa kanilang distrito para nga makuha nila yung boto ng mga constituents nila. May mga ganon. Parang kayo yung magva-vouch na mga constituents na kahit na sa kabila ng mga issue ng korupsyon itong particular na taong ito, like katulad ni Tamba na maganda yung ginagawa ni Tamba dito. May mga bago kaming infrastructures, may ganito, may ganyan. Diba? So, kayo dapat na mga constituents ang magsabi. Pero ang malungkot, nagpapabida sa iba't ibang panig ng Pilipinas, tapos ang kanyang baluarte o ang kanyang mismong bayan ay ganyan ngayon ang sentimiento like you, Your Honor. So, malinaw na ang ginagawa ni Tambaluslos ay pakitang tao lamang. Hindi talaga pakitang tao at pangangawat dito sa mga budget na ito hanggat kayo ay tumatangis na mga taga-District 1 sa Leyte. Sobrang plastic po yan. Kasi kung itatapon yan sa dagat, lulutang yan. Branded na plastic yan. I love that. Lang yan sa dagat. Waray upay, good man. Sabi nila, yung kalaban hindi daw taga Leyte. Ang tanong ko naman, bakit dyan ba tumitira talaga ang Tambaluslos? Marunong ba magwaray yan? Marunong ba siya magwaray? Magsalita. Oh, you see? Hindi nagwaray, acting lang yan. Kaya nga, di ba, Speaker Ana, paano naman magwawaray yan? Ano naman, masyado siyang konyo, di ba? Managalog lang. Di ba? Anyway, yeah. Pero yung mga yung dito naman sa amin, pag kaalyado kanila, lahat kayo, buong pamilya nyo makakatanggap ng akap. Magkano daw ang mga natatanggap? Nagpapaulan sila ng akap, buong pamilya, listado, nanay, tatay, anak, manugang, lahat, buong pamilya, makakatanggap kayo ng akap. Tapos sisigaw lang kayo ng Happy Birthday, Tambaluslos. Oh my God! Oh my God! Ganon yung So nabalitaan mo ba, Your Honor, kung magkano ang binibigay sa AKAP? Kasi, yung AKAP dati, yung binibigay 5,000 tapos may 25 kilos na bigas. Nung huli na, nung harvest season, sabi nila, total marami na rin mga bigas yung mga tao, hindi na daw sila magbibigay ng bigas, cash na lang na 6,000. Sabi ko, marami na palang pera yung mga tao, bigas yung mga tao, bakit pa tayo magbibigay ng pera? Dapat sana kabuhayan, kung ano yung pwedeng maging kabuhayan, para hindi bigay na lang tayo ng bigay na wala namang katuturan. Tapos, yung ibinibigay natin, inanakaw pa natin sa mga para sa benepisyo sana ng mga mamamayang Pilipino. Yun yung nakakalaga. Ayan, maraming salamat talaga sa mga taong katulad ninyo. Maraming salamat. Your Honor, thank you. At salamat sa pagiging matapang dyan sa district. Ipagpatuloy mo yan. Ipagpatuloy mo. Maisog. Opo. Thank you very much. Thank you. So, may susunod tayong Your Honor. Yes, Your Honor. Go ahead. Nag-e-echo. Nag-e-echo siya. Tek.
Ayan. Ayan. Oo. Ayan. Nako. Mukhang nasa langit. Your Honor, welcome, Your Honor, sa Kongreso ng Bayan. Ang ganda ng iyong iPad glasses, ha? Believe ako. Your Pang Honor. ano po, pang ano sa ilaw. Saan po kayo ngayon? Ilaw. From Montreal pala ako sa Canadian. Oo, nagkasama tayo nung Nobyembre, di ba? O, doon sa ano, inantay ko nga yung ano ko, supina ko, attorney. Ganon? Oo, walang dumating. Habulin nila ikaw kung kaya nila habulin sa Montreal. Sabi mo, come and get me in Montreal. Tinatanong ako dito ng mga kaibigan ko kung dumating na ba daw yung ano ko, yung supina ko. Sabi ko, ewan ko, nasaan na? Di yata nakarating. Supina mo na saan? Sa gobyernong Bangag? Oh, kasi nakasama ako doon so nung nagsalita si BP Sara. So lahat yata na nandun sinupina. Yun ang sabi. Daming nakakita sa akin kaya tanong nila, kasama ka ba doon, sir? Sabi ko, ewan ko kung kasama ako wala naman ako natagga na sa kasi si Ma'am Ana nakatanggap to kahit nasa ano siya, nasa China Sinagot ko. Ano ba? Sasagutin ko, wala namang kasalanan, Leche. Ano ba? May ano akong sinabing ano. I know. Anyway, media practitioner ako. Your Honor, the congressman from Montreal, mas mabuti ba ang buhay sa bagong Pilipinas? Ayoko na lang magsalita sa kung maganda ang buhay kasi hindi naman gumanda ang buhay sa Pilipinas. Kahit yung mga kamag-anak mo, Your Honor. Yung mga kamag-anak sa Pilipinas. Actually, sa amin, hindi naman marunong magreklamo yung mga yon kasi nga marunong silang kumbaga kung anong meron, yun lang. Di masyadong nagreklamo. Ang akin lang, kaya ako sumali sa usapan ngayon kasi gusto kong iparating sana kasi alam ko kasama pa ba si Attorney Roque sa line-up sa magiging senador? Hindi ngayon. Hindi siya hindi siya kasama. Hindi po ako tumatakbo. Hindi ka tumatakbo. Humaapil na lang ako sa mga... Ang gusto ko lang makauwi po at gusto ko lang mawala mga bangag. Ako rin makauwi. Kaso lang mayroon akong warning doon pag umuwi. So hindi ako... Huwag ka mag-alala. Tayo magbibigay ng warning sa kanila, taong bayan. Kaya tignan mo sila ay talagang natotorete na rin sila sa paghakbang natin, mga katulad nitong pagpupulong. Yeah. May warning kasi ako, lalo na yung congressman ng Camiguing, may warning ako doon na pag umuwi ako, sigurado daw. Anyway, so ito lang panawagan ko sa lahat ng mga nandito, sana ipanawagan ninyo sa mga kandidato ngayon, lalong-lalo na yung mga senador at mga congressman, na sana ipanukala nila na babaan yung plunder case na from 50 million to 1 million. Alam ko, tumugo na si Attorney Vic Rodriguez, sabi niya 5 million daw. Sabi ko, sana 1 million na lang. Kasi bakit 5 million pa? So, nabanggit ko na rin yan dati. Yan yung isa sa mga panawagan ko. Sana yung plunder case babaan from 50 million to 1 million. At pangalawa, sabihin na rin ninyo sa mga senador na tumatakbo at congressman na yung panawagan lagi, galing to kay Sas Rugando, sabi niya, hindi niyo pera yan. Dapat papirmahin natin sila na pag sila nanalo, kailangan yung liquidation nila with resibo. Hindi na liquidation with ano na yun, ang tawag nun? Certification lang. Pipirma lang po yan. Ako, naging kongresista ako. I certify that the foregoing funds were spent for a public purpose. Mantakin nyo 30 million kada congressman ngayong taon. Ganun lang ang kanilang pinirmahan. I certify that the funds were spent for a public purpose. Yeah. Kaya kayong mga nandyan na nakikinig, nanonood, sana sabihin ninyo sa mga congressman ninyo na pumirma sila na pag nanalo sila, kailangan pag nag-liquidate sila with resibo, hindi certification. Pag hindi pumirma, wag na iboto yung iba. Kaso lang sa Leyte, nanay ko from Leyte, from Burawin, Leyte. Kaso lang, iba ang congressman doon. Hindi si Tambalaslos, pero nagtataka nga ako bakit na-disqualified. Ang sabi, hindi daw rehistrado. Nakakapagtaka, di ba?
So, ibig sabihin, pareho lang sila kasi hindi naman sila parehong taga Leyte. Yeah. Yun na ba, nakakapagtaka, taga Forbes Park yan. McKinley. Although maraming bahay yan. 7 atang bahay niyan sa Forbes Park. Diba? So really? Pabor-pabor. Yeah. Pabor-pabor talaga. So, actually, yan lang. Tapos pangatlo, dapat din ipakita nila yung SALE nila para makita natin kung gaano na sila kayaman o gaano sila kahirap. Kasi ako talaga, public service para sa akin is hindi yan negosyo. Pag public service, pag yumaman ka sa public service, ibig sabihin, nagnakaw ka. Maliban na lang kung you are practicing as an attorney, like the Attorney Roque, wala tayong magagawa doon. Private ang kanyang dealing most of his life. Pero yung papasok ka sa politiko, tapos ganito lang yung kayamanan mo, tapos pagdating ng, kagaya nga sabi ni Tatay Digong, pagpasok ang relo Siko, nung lumabas, ano na relo? Patek Philippe. Patek Philippe, Rolex. Ano ba pinakamahal ngayon? Di ba? Patek Philippe, yun pa, yung Edward Mueller. Biruin mo yan, yung mga ganyan na relo. So, ibig sabihin lang, nagnakaw. So, doon pa lang sa na pag hindi pumayag, ibig sabihin may planong magnakaw. Kasi bakit ayaw niya? 'Di ba? So, yung plunder na lang talaga. Kasi pag ayaw nila babaan yan, so ibig sabihin talaga may planong magnakaw. Kasi biruin mo, bago kasuhan ng plunder, 50 million muna. Ano ba yan? Sabi ko nga, sino ba nakaisip ng batas na yan? Bakit naisahan yata ang mga Pilipino? Kasi biruin mo, naipasa 50 million. Bago ka kita kasuhan, magnakaw ko muna ng 50 million. Makukulong ba? Hindi, may 50 million eh. Di ba? Yun lang. Yan tatlo lang. So, bahala na kayo. Total, ang dami naman nakikinig, nanonood kay Maharlika, kay Atty. Roque, kay Ma'am Ana, nasa sumpa yung iba. Kung nakikinig kayo, napapakinggan nyo to, panawagan ninyo sa mga senador na gusto nyong iboto na pumirma doon sa, ano ba tawag yan, manifestation or what, na kailangan ilabas yung SALE nila, yung plunder case babaan, tapos pangatlo yung sa resibo, sa liquidation, hindi pwedeng certification lang. Adit penalty daw, dapat din daw. Plunder 1 million. Alam mo, Your Honor, ako nga 5 piso, kahit piso na lang para para gurgur lang. Walang magnakaw. Walang magnakaw. Ang problema, kahit anong gawin nating parusa, kung hindi naman natin hahabulin, gaya na nangyari, alam mo, kaya naulit ang ating kasaysayan, hindi natin pinarusahan ng mga Marcos Yes. Diba? Andyan sila. Nagsabi, nagnakaw sila. Ang daming korte nagsabing, di nabagang karapatang patao. Wala, hindi natin kinulong. Ayan, nakabalik. At ayaw nang umalis uli. Yan ang katotohanan. Diba? Yeah. Pero anyway, maraming salamat. Your Honor. Attorney Maharlika, maraming salamat. Maraming salamat, Your Honor. Mabuhay ka. Salamat. Ayan. May dalawa tayong Your Honor. Go ahead. Para sa kanila. Para marinig ang boses nila. Nag-echo siya. Pakihinaan yung isa. Tingnan natin kung kaya. Paki-off yung kanilang radyo o TV. Nag-e-echo kasi tayo pag nag-e-echo siya gadget. Magbabasa tayo. Anyway, kasi Duquesa. Mga speakers. Ang ating schedule for tonight is until 11 p.m. lang. Pero bukas mas matagal ang ating ang ating Kongreso ng Mamamayang Pilipino. Pero titignan natin uli, kaya pa ba yung dalawa? Or kung medyo may problema sa tech, bukas po may chance po ulit kayo kasi para naman po ito sa inyo. Ang advice lang doon sa dalawa, I think kaya pa. Basta i-off nyo lang yung inyong gadget kasi nag-e-echo. Yes, oo. Paki-off ang iyong gadget. Yan, narinig natin yung boses natin. Yeah. Paki-off. Ulitin natin. Paki-off po ang inyong isang gadget para hindi kami nag-e-echo. Nag-e-echo kasi. Paki-off. Actually, habang inaayos niya yung kanyang audio. Ayan, narinig. Tayo yung naririnig. Oo. Yes, go ahead, Speaker Ana.
Oo, binabasa ko mga speakers ang ating mga comments. May mga issue silang nabanggit. Una, siguro bukas kasi mas matagal yung panahon natin before tayo magtawag na ating mga Your Honors na magsalita. Yung mga issues na nabanggit dito sa comment section na napakarami ng comment na nandyan at marami silang dinidiscuss din sa comment section is tulad daw, ano na daw nangyari doon sa Afghanistan na 300 na pumasok sa Pilipinas. Yun, gusto i-discuss daw natin yun, yung food security na issue, yung crime, yung rising criminality daw na issue, yung mga nasa listahan dito kasi parang ang daming napapag-usapan at nagre-request sila na let's discuss and tanungin din natin ating mga kababayan, ang ating mga members of Congress kung ano bayan. Yung ng bayan, kung ano pa yung mga issues na dapat nating talakayin bukas at sa Monday. Ikaw, Maharlika, ano yung mga text mo diyan? Well, ang unang-una, gusto na nilang gorgorin ang mga bangag. Yan yung nakikita ko. Gorgorin na daw yung mga bangag. Kaya naman, ayan, gorgor sa lahat ng kawatan, sabi ni Rosie Ganap Vlog. Mabuhay kayong tatlo, sabi ni Priscilla Grana. Kaya naman talagang Melba Sutcliffe, yan. May mga house sa ibang bansa, yang mga yan, katulad ni Tambaluso. So, yeah, may papasok pa ba tayo? At talagang, I hope. Ayan. Ayan. Ayan na si Your Honor. Mayong gabi. Mayong gabi. Mayong gabi. Spokesman. Yes, magandang gabi din na Maharlika, no? At saka si Professor Ana, no? May halong hilonggo lang ako di kasi okay lang na, kita lang nga daw nakaintindihan ang dalawa way. pero subong hindi ako magaranon. Ari gyapon OFW gyapon sa Europe, ano. But anyway, ang point ko diyan sa sitwasyon ngayon, yung sinasabi ninyong sharing investors. Iba kasi ang klase ng investors na nandyan sa atin, ano. Ang gusto nang mangyari ng mga bureau capitalist, kasama sila doon sa investment, hindi lang extortion, hindi lang humihingi sila. Gusto nilang sumama because in the future na mawala sila sa pwesto, mayroon pa rin silang pagkukunan ng pera doon sa mga negosyo na tinatayo ng foreign investors. Marami dyan, mga dami eh. So, hindi lang yan. Marami kasing pasikot-sikot dyan. Hindi 100%, kaya nga nagkaroon tayo ng 60-40, ginagawang 100. Kasi yung mga ibang oligarchs dyan, napaka self-centered yan sila eh. Ayaw nilang mahuli doon sa mga investment. Kaya ang mga foreign investors na sana pumasok dyan sa ating bansa ay nag-alanganin. So, wala na tayong magawa. Ginagawa na nila doon sa Naya. Si Angna, pero investors doon, mga politiko. Katulad ng sa tubig na binabaran, gustong barahin ni Drilon na malaking pagkakamali ng gobyerno kung baguhin yung contract doon sa water, di ba? Spokesman, yung tubig pag nalulugi sila, magbabayad ang gobyerno. Yung gransyado ang kita nila. Tapos kapag sila kumikita, taong bayan pa rin magbabayad ng kanilang buwis. Sino yung nandun? Mga politiko. Kaya nga, alanganin nga ang mga foreign investors sa atin. At ang kawawa, tayong mga Pilipino. Kaya kami umalis sa bansa natin, hindi na ibig sabihin na hindi namin mahal ang Pilipinas. Mahal po namin ang bayan natin. There's no place like home. Kaya lang, ang nangyari, garapal ang ating mga politiko. Sa sitwasyon ngayon, at saka yung hindi na rin matanggal sa atin yung feudalistic society. Kung sino yung mayaman, yun na ang hari sa atin.
lalo na sa mga provinces. So ayaw nilang umasinso ang bayan dahil ayaw din nilang luluhod sila sa mga bagong usbong na mga tao. So sila lang dapat ang Diyos. Kaya ni-maintain nila ang dynasty sa probinsya at sa buong Pilipinas. Yan ang totoo. So kaming mga mahihirap, kaming mga anak ng pobreng utin, so alis kami ng Pilipinas. Dahil wala kaming magagawa dyan. Wala kaming chances. Even if we have the talents, we have the capability to do business in our country, to help move the economy in nation building, wala silang pakialam sa amin. Dahil baka magiging kompetensya kami sa kanila. Sabi ko nga kay Susan Ople, dahil naitayo yung DMW, ma'am, wag naman po ninyong magbulag-bulagan kayo sa mga OFWs. Wag naman sanang puro taga Maynila na lang ang nakapwesto dyan sa departamento. Kami pong mga OFWs, we have the capabilities, we have the talents, and we have even the qualification to run the agency. Mayroon po kaming mga titulo, Hindi kami mga domestic helpers. So, sabi niya, take note yan, Ben, hanggang namatay na lang siya. Hanggang si Kakdak ngayon. Wala pa ring pakialam sa mga mga OFWs. Kahit mga highly qualified kami. Yun, masakit isipin, pero hindi rin pinakinggan. Sa amin ngayon, sa tingin ko ngayon, maraming nagsasabi na ang healthcare program, lalo na dito sa Europa, hindi kami hiningian ng down payment. Alam naman yan ni spokesman. Yes. Walang down payment. So e-card lang yung ipakita namin and everything is done. Hindi kami mamili ng gamot dyan sa mercury drug, So lahat nandun na po sa hospital lahat. Kung gagaling ka man, aalis ka na lang na walang babayaran na malaki. So that's good. Ang universal healthcare natin, parang inaapakan yan. Even if it's already in the Constitution, parang walang bili. Tingnan mo, ninakawan na, hindi pa ni budgetan. Paano na yung mga sin taxes natin? Saan yan napunta? Sir Harry, kayo po ang mga legal luminaries namin sa Pilipinas. Umaasa po kami sa inyo. Kayo, Professor, kayo, Maharlika, believe ako sa inyo kasi may mga plataforma kayo. Yun lang po, kayo po ang mga boses namin. Kayo po ang nagsalita para sa aming plight bilang mga maliliit na Pilipino. Bilang makalita. Bilang nandito sa abroad na nagsakripisyo sa ginaw, init, kamingaw, and then loneliness, just for the sake of our family and for the sake of our country. Nagbibigay po kami ng remittances, billions. Yet, return, ano ba? Yeah. Is that justified? Right. Is this what we are working for? Para sa aming bansa? Yes. Yeah. Kaya nga, Your Honor, dagdag ko lang sa nabanggit mo na during the late Susan Ople, para bagang ang tingin sa inyo ay maliit, parang nabanggit mo kanina na hindi kayo mga domestic helpers. I think nakukuha ko yung sentimiento ninyo na ang tingin ng mga nakaupo ngayon, not only dun sa mga taong nabanggit nyo kanina, ay ang trato sa dinidiscriminate ang mga Pilipino as domestic helpers lahat. And at it's sad to say, dahil ang ating mga domestic helpers, sila ang number one na contributor sa ekonomiya natin. Exactly. So, kaya yung ang gusto kong sabihin mga speakers and Your Honor na
sana pantay-pantay ang trato sa atin ng gobyerno, whether ikaw ay domestic helper, ikaw ay nurse, ikaw ay doktor, dapat pantay-pantay bilang isang Pilipino. Anyway, lahat tayo ay parte ng gobyerno at lalo na yung mga OFW na talagang ang laki ng contribution. Sabi ko nga, whether ikaw ay doktor, whether ikaw ay domestic helper. So I think yun ang gusto nyong i-point out. At maraming salamat, Your Honor, sa katulad ninyo na nagiging gabay kayo o naging sandigan kayo ng ating mga kababayan dyan sa Europa na may mga tumatayo o naninindigan para ipaglaban yung mga karapatan ng OFW. Yun lang. Speaker Roque? Well, maraming salamat, Your Honor. No? Totoo po yan. In fact, yung pinagmamalaki ng gobyerno na ang Pilipinas ay 5% pa rin ng GDP, kaya po 5% yan, hindi po dahil sa domestic production. Yan po dahil sa mga OFWs. No? So kaya po na patuloy na di umano malagong ating ekonomiya dahil po sa luha, pawis ng ating mga OFWs. Kung wala po mga OFW, siguro po nandun na tayo, naunahan na tayo ng Cambodia, Laos at East Timor. Napapalutan lang sa atin ang mga bagong bayani ang ating OFWs. Mga kayong tunay na yun. Lang po, Professor at Harry Roque at saka Maharlika, yung naglakbay po ako sa Asia at dito naman sa Europe at sa Amerika, we have the chance to rise. We have all the resources, manpower and natural resources. Yet, our country remains poor. So, kami dito, nakikita kami na ganito ang trabaho namin. Alam mo naman, itim ang buhok ko, pango ang ilong ko. Medyo okay lang, may pagkamistiso ako, okay lang. Kasi mga lungo. So, mga discrimination namin, lalo na yung multicultural yung, our surroundings. Kaya mahirap nga, lalo na pag-usapan ang Pilipinas. And yet, wala ka nang magagawa. Because we are trying our best. Kaya lang hindi kami nasa pwesto. I was a government employee way back in 1991. Kaya lang umalis ako dahil talagang maliit ang sahod ng gobyerno. And then I opt to be here in Europe dahil malaki. Pero hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, Pilipino pa rin ako. And I love my country so much. Yes. Yeah. Thank you. Thank you, Your Honor. Mabuhay po kayo. Mabuhay kayo, Your Honor. Mabuhay po kayo, Your Honor. Kita-kita tayo. Naku, mabigat yung sinasabi nyo, Your Honor. Well, may honor. May honor na kongreso. Kongreso ng Pilipino. Walang sabihin ko na lang. Walang contempt. Walang contempt. No, siguro wala po kinukontempt. Walang kinukontempt at kagalang-galang at kahanga-hanga po kayo, Your Honor, dahil hindi nyo piniling magnakaw doon sa gobyerno. Kaya mabuhay, Your Honor. Mabuhay. Salamat po. Salamat. Ayan, speakers. Speaker, lahat na ba ng ating mga Your Honors ay natawag natin? Ang alam ko lahat na for tonight. Lahat na nasa StreamYard natin. Well, alam mo, ang natin kasi magtatapos na, no? Kaya naman natin 'to ginagawa dahil sa Lunes nga ay magkakaroon ng napakalaking pagpupulong ang sambayan ng Pilipino para hindi lang manawagan sa kapayapaan kundi na rin para sabihin no to impeachment. Bagamat ang nagtatawag ng pa-meeting ay ang Iglesia ni Cristo, lahat ay welcome naman, no? At sa tingin ko, wala namang Pilipino na hindi sumasang-ayon sa kapayapaan at dun sa no to impeachment kay BP Sara. Pero siyempre, may mga dahilan din ng mga Pilipino kung bakit ayaw nilang maalis sa pwesto ang BP Sara dahil ang BP Sara ang siyang tanging nagbibigay ng pag-asa na magkakaroon tayo ng presidente na nasa tamang pag-iisip, walang bisyo at alam ang gagawin para maging presidente. At ang ginagawa natin ngayon, ito ay para talagang mamulat ang mga mata ng mga Pilipino na kung sila ay, ang tingin nila ay hindi mas mabuti ang buhay nila sa ilalim ng bagong Pilipinas, sila pa rin ang tunay na may hawak ng kapangyarihan at dapat iparinig ang boses nila, hindi lang rito kung hindi sa darating na Lunes sa Luneta at sa 8 pang mga
venues sa buong Pilipinas. So bukas po. So, maraming salamat, your chair, Attorney Roque, Your Honor, at yung mga Your Honor natin na nasa nandito sa gilid at patuloy pa rin na nag-comment at nagkakaroon sila ng sariling diskurso. That's true. Oo, totoo yan ha. Dito kasi binabasa ko yung ibang comment nila. Pero mga kababayan, Your Honor, ang Kongreso po ng mamamayang Pilipino ay pansamantalang isasara po natin muna ang sesyon, pero bukas po ng 8 p.m. ay mag-open ulit tayo ng ating sesyon. So, ngayon, isususpend muna natin, pero bukas magkikita-kita ulit tayo at tatalakayin din natin ang ilang pang mga issues na kung saan nakaaapekto po sa ating buhay bilang mga Pilipino, may it be nasa loob ka ng bansa or nasa labas ka ng bansa, pero kahit nasa labas ka ng bansa, marami kang kapamilya din na nasa loob ng bansa. So, it doesn't really matter kung nasaan ka. Basta, alam mo yon, nararamdaman natin kung ano ba talaga ang totoong state of the country at the moment. On the other hand, ang sasabihin ko lang is huwag kayong mawawala. Bukas din magkakaroon kayo ng pagkakataon na ipahayag ang inyong mga saloobin at yung mga issues na gusto nyong ipalutang at experience nyo sa bagong Pilipinas po. Kung ano ba talaga itong bagong Pilipinas? Pero dito sa ating Kongreso ng Mamamayang Pilipino, wala pong nakukontempt. Kasi ang totoo pong miyembro ng ating Kongreso ay mga kagalang-galang ng mga Pilipino na walang ninanakaw sa bayan. Maraming salamat po at magandang gabi. Speaker Maharlika po. Yes, tama sa aking mga kasamahan ditong dalawang speakers, Madam Chair and Mr. Chair. Talagang ito lang ang Kongreso ng Bayan na nagtapos ng walang na-contempt. Kaya naman talagang nakakatuwa dahil ang ating mga nagko-comment, sobra ang ganda po ng inyong mga diskurso. Ipagpatuloy nyo yan. Sana samahan nyo uli kami bukas, alas 8 ng gabi sa time ng Pilipinas. At supportahan natin yung Monday na January 13 ng ating mga kapatid sa INC. Although may mga kwento-kwento, pero pasa saan bate, mananaig ang katotohanan sa labang ito. Ang importante, malinaw sa panawagan ng INC na sinusuportahan nila ang hindi dapat ma-impeach si Inday Sara. So kung magkaroon man ng twist, well, ang Kongreso ng Bayan ang mag-host ganyan. Kaya naman, maraming salamat sa inyong lahat at bukas muli alas 8 ng gabi sa Pilipinas. Maraming salamat! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Kongreso. Sandali muna mga speakers. Someone has to move to suspend the session. Okay. I move to suspend